Ang isang teenager na si Alay ay may sakit na tinatawag na lupus, kung saan ang kanyang immune system ay inaatake ang sarili niyang katawan imbes na labanan ang viruses o germs, kaya madalas siyang mahina at sobrang sensitive sa sunlight kaya hindi siya makalabas ng bahay at wala siyang kaibigan. Ngayong araw ay ang kanyang 16th birthday pero ang tanging kasama lang niya sa party ay ang kanyang mayayamang magulang at mga servants. At bigla siyang nakatanggap ng video call mula sa paborito niyang pop star na bumati sa kanya ng happy birthday na regalo pala ng kanyang parents na nagbayad para gawin iyon. Natuwa si Alay pero na-frustrate din siya dahil nakita ng cute na lalaking iyon ang kanyang may sakit na mukha. Pagkatapos ay nagtanggal siya ng dead skin sa harap ng salamin at ininom ang lahat ng kanyang medicines saka nagtanong sa isang AI kung paano magkaroon ng friends pero karamihan sa suggestions ay kailangan niyang lumabas na hindi niya kaya. Binanggit din ng forums pero gusto niya ng real human contact. Ang sumunod na idea ay mag-alaga ng pet pero allergic siya kaya isinara niya ang laptop ng may inis. Pagkatapos ay pumunta siya sa pool gamit ang special chair na dahan-daang nagpapababa sa kanya sa tubig kung saan sumisid siya at nanatili sa ilalim para magpahinga ngunit nagdulot ito ng kakaibang visions kung saan may isang strange scientist na sinisedate siya at may mga katawan na kamukha niya na lumulutang sa tubes at nang magbukas ng mata ang isa ay bigla siyang nagising at napansin na nauubusan na siya ng hangin kaya nahirapan siyang lumangoy hanggang tulungan siya ng kanyang ina na si Georgia pabalik sa chair. Makalipas ang ilang oras ay nagkaroon ng party ang kanyang mga magulang kasama ang maraming rich people para i-present ang Project na Elysium na isang libertarian utopia na may malinis na tubig at hangin kung saan maaaring manirahan ang mga survivors habang ang ibang bahagi ng mundo ay nasa Syra. Ito ay nasa isang completely sovereign state island na may latest technology at public healthcare. May ilang guests na nagtanong tungkol kay Alay ngunit ipinaliwanag ng kanyang parents na hindi siya pwedeng makihalubilo sa strangers dahil baka siya mahawa. Samantalang si Alay ay nanunood ng party gamit ang security cameras at napansin niya ang isang waiter na nagdadala ng pagkain palabas kaya sinundan niya ito sa screen at nakita niya na may mga teens sa beach. Nagdesisyon si Alay na takpan ang kanyang katawan hanggat maaari at palihim na lumabas ng bahay dahil abala ang lahat sa party. Sa beach ay inakala ng dalawang lalaki na matanda siya ngunit tinanggal niya ang kanyang sunglasses para ipakita na bata pa siya at sinubukan niyang makipag-usap ngunit awkward siya at hindi makakonek. Umalis ang mga lalaki habang pinagtatawanan ng kanyang skin condition kaya naisip niyang mali ang pagpunta niya at paalis na sana siya pero inalok siya ni Brooke ng beer kaya nanatili siya para magkaroon ng kaibigan. Samantalang sa bahay ay dinalhan ni Georgia ng cake si Alay ngunit nalaman niyang nawawala ito kaya agad niyang pinapunta ang mga guards para hanapin siya, at sa beach ay nakikinig si Alay sa mga chismis ng grupo habang tinikman niya ang kanyang first sip ng beer ngunit napaubo siya dahil dito. Sa oras na iyon ay dumating ang mga bodyguards at pilit siyang kinukuha pero tumanggi si Alay na umalis at nagreklamo pa nang subukan siyang hawakan ng isang guard. Bigla naman siyang inatake ng matinding ubo habang ang mga guard ay naging abala sa paghabol sa mga lalaki dahil binibidyohan sila. Makalipas ang ilang minuto ay dinala si Alay pabalik sa bahay kasama si Brooke at nabanggit ang tungkol sa beer kaya agad nagpanik si Georgia habang sinusubukan ni Brooke na ipagtanggol si Alay pero hinayla siya palayo ng mga guard. Nagpatuloy si Georgia sa pagsesermon kay Alay na lalo nitong ikinasama ng loob niya. Kinagabihan ay hinanap ni Alay si Brooke sa social media pero pinili niyang huwag itong i-contact dahil alam niyang hindi na sila magkikita muli. Kasabay nito ay pinag-usapan ng kanyang mga magulang ang nangyari at napagdesisyonan nilang kailangan nilang kumilos dahil mas nagiging rebellious ang teenagers habang tumatanda. Kinabukasan ay nag-breakfast ang parents ng maraming supplements bago kausapin si Alay at inamin ni Georgia na mahalaga ang social interactions para sa mental health at stress kaya pinayagan niyang makipag-hangout si Brooke kay Alay. Ibinahagi ni Brooke na sumailalim muna siya sa ilang tests na pinagawa ni Georgia at inamin din niyang binabayaran siya para pumunta pero sa kabila nito ay naging totoo ang samahan ng dalawa. Ipinakita ni Alay ang buong bahay at sinabi niyang bawal pumasok ang kahit sino sa office ng kanyang parents. Sa mga sumunod na araw ay naging masaya ang dalawa habang sinusubukan ni Alay ang mga wigs na dala ni Brooke. Sabay silang naliligo sa pool, nanunood ng movies at nag-eehersisyo. Isang araw ay tinanong ni Brooke kung Russian ba ang parents ni Alay dahil narinig niya itong magsalita ng ganoong language at ipinaliwanag ni Alay na may business deals ang kanyang pamilya sa iba't ibang bansa kaya marami silang alam na languages. Ang kanilang company ay naghahanap ng mga halaman na kayang magpagaling ng sakit at sobrang health conscious sila kaya mahigpit ang kanilang eating regimen kung saan lahat ng pagkain ay vegan at pwede lang silang kumain mula 10 a.m. hanggang 4 p.m.
Hindi nagustuhan ni Brooke ang dami ng supplement sa fridge kaya tinuruan niya si Alay kung paano gumawa ng soup from scratch pero kinailangan pang magdala ng kutsilyo ng mga servants dahil kadalasang hindi ito naabot ni Alay. Makalipas ang ilang oras ay iginuhit ni Brooke ang kilay ni Alay para gumanda ang itsura nito at tinanggal din ang kanyang bandana na nagpakita ng kakaunting buhok sa kanyang ulo. Inahit ito ni Brooke at nauwi sa halikan ng dalawa. Samantala sa spa ay pinapanood ng parents ni Alay ang lahat sa security cameras at nag-aalala si Georgia sa impluwensya ni Brooke habang sinasabi niyang hindi niya ito pinagkakatiwalaan pero para kay Jeff ay mabuti na may kaibigan si Alay. Nang umuwi si Brooke ay binigla niya ang kanyang kapatid na si Robbie na naka-wheelchair sa pamamagitan ng gamot na ninakaw niya mula sa bahay ni Alay at inamin niyang naguguilty siya pero sinabi ni Robbie na ayos lang iyon dahil kainahinala ang pamilya ni Alay at kahit sinubukan niyang i-research sina Jeff at Georgia ay wala siyang makitang kahit isang larawan ng mga ito, at nang gabing iyon ay may pumasok sa kwarto ni Alay. Muli ay nanaginip si Alay tungkol sa mysterious scientist at sa pagkakataong ito ay narinig niya itong nagsasalita ng Russian habang sa tabi niya ay may bukas na katawan nakita ang puso. At nang may tubong puno ng dugo na pumulupot sa kanyang leeg ay bigla siyang nagising. Labis siyang natakot kaya tinawagan niya si Brooke na abala sa pag-aalaga kay Robbie na kasalukuyang nagsusuka dahil sa gamot. Ikinwento ni Alay ang kanyang panaginip at hiniling na pumunta si Brooke pero hindi ito makaalis kaya sa phone lang siya sinamahan. Kinabukasan ay naghahanap sila ng movie na panunuorin at nakakita si Brooke ng CD ng lumang family videos kaya pinanood nila ito kung saan makikita si Alay na dumating sa bahay bilang bata at sinabi niyang iyon ang huling araw na naging maayos ang pakiramdam niya. Napansin ni Brooke na kahit lumipas ang isang dekada ay hindi nagbago ang itsura ni Georgia. Ibinahagi ni Alay na namatay ang kanyang totoong ina pagkatapos siyang ipanganak at hindi niya nakilala ang kanyang ama pero maswerte siyang inampon ni na Georgia at Jeff. Kapalit nito ay sinabi ni Brooke na ang kanyang ina ay may schizophrenia at ang kanyang ama ay hindi mabuting tao kaya bihira niya itong makita tuwing 2 o 3 years. Tinanong ni Brooke kung pinagkakatiwalaan ba ni Alay ang kanyang parents dahil medyo creepy ang kilos ng mga ito ngunit na-offend si Alay dahil gumastos ang kanyang pamilya ng milyon para gamutin siya kaya nagkaroon sila ng argumento at umalis si Brooke. Ipinagpatuloy ni Alay ang panunood ng video at nakita ang sarili na nagtatago sa isang kakaibang kwarto habang sinabi ni Georgia na matagal nila siyang hinintay bago yakapin. Pagkatapos ay nakita siya ni Jeff na umiiyak dahil pakiramdam niya ay hindi na niya maayos ang relasyon nila ni Brooke at hindi na siya magkakaroon ng kaibigan kaya sinubukan siyang i-comfort ni Jeff kahit kaunti lang ang sinabi nito. Makalipas ang ilang oras ay nakaupo si Alay sa living room nang hindi niya napansin ang isang matandang babae na nakatingin mula sa labas at maya-maya ay pumasok ito sa loob. Tinanong ni Alay kung ano ang kailangan nito at sinabi ng babae na gusto niya si Alay bago siya tumalon papunta rito at sumigaw na kailangan niya ito bago kagatin ang kanyang braso. Buti na lang ay dumating agad ang mga guard at hinayla palayo ang babae habang pinagalitan ni Jeff ang mga ito dahil sa mahinang security at si Georgia naman ay inalagaan ang sugat ni Alay. Sinabi ni Alay na mukhang may sakit ang babae at parang kilala siya nito pero binaliwala ni Georgia ang kanyang sinabi at sinabing isa lang itong random na vagrant. Samantala sina Robbie at Brooke ay nagsaliksik tungkol sa laman ng gamot sa dark web at nalaman nilang hindi ito panggamot sa lupus kundi isang substance na kayang gawing parang vegetable ang isang tao. Agad nag-iwan si Brooke ng voicemail para humingi ng sorry kay Alay at ayusin ang kanilang relasyon. Habang pinapakinggan ito ni Alay ay may nakita siyang taong palihim na lumalabas ng bahay sa gitna ng gabi. Kinabukasan ay nagkaroon siya ng maliit na argumento sa kanyang ina pero napapayag niya itong makita muli si Brooke, at pagsapit ng gabi ay magkasama nilang niluto ang hapunan habang si Georgia ay patuloy na hindi sang-ayon pero tinikman pa rin niya ang pagkain at inamin niyang masarap ito. Sinabi rin ni Georgia kay Brooke na naiintindihan niyang minsan ay mahirap siyang pakisamahan pero gusto niyang magkasundo sila. At sumagot si Brooke na nagpapasalamat siya sa pagkakataong makapasok sa bahay at totoo ang malasakit niya kay Alay. Ngunit bigla parehong nahilo sina Georgia at Alay at inamin ni Brooke na nilagyan niya ng sedative ang pagkain nila habang unti-unti silang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay nagising si Alay sa loob ng sasakyan ni Brooke at nagpanik siya habang sinusubukan ni Brooke na ipaliwanag na sinasadya siyang pagsakitin ng kanyang mga magulang pero dahil sa kaguluhan ay naaksidente sila. Samantala sa mansion ay bumalik si Jeff at nadatnan si Georgia na nagigising na habang may servant na gustong tumawag ng pulis pero pinigilan niya ito at sinabing may sarili silang tao para doon. Sa ospital naman ay hindi tumutugon si Brooke sa kahit anong treatment at nadiskubre ni Dr. Morsey na may napakabihirang blood type si Alay kaya hindi sila makahanap ng matching donors.
Pagdating ni Jeff ay sinabi ni Morzy na wala talagang lupus si Alay at gusto niyang magsagawa ng tests pero pinigilan siya ni Jeff at sinabi na ang private physician nila ang bahala. Habang nangyayari ito ay hinahalugog ng dalawang guard ang apartment ni Brooke at nang magreklamo si Robbie ay sinira nila ang kanyang computer at binyantaan siyang papatayin kapag lumapit pa siya sa pamilya ni Alay. Kalaunan ay nakauwi na si Alay at mukhang mas maayos ang kalagayan niya kaya nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang dahil hindi sila nagsampa ng kaso pero sinabi rin niyang hindi na siya makakapagtiwala kahit kanino. Gusto pa rin niyang malaman kung ayos lang si Brooke kaya nangako si Georgia na babantayan ang lagay nito pero ipinagbawal na niya kay Alay na makita pa siya. Nang gabing iyon ay nanaginip si Alay na muli siyang nagising sa loob ng sasakyan ngunit ang nagmamaneho na ay ang kanyang mga magulang at nang lumingon ang mga ito ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mukha kaya bigla siyang nagising at nagdesisyong tumawag sa ospital para magtanong tungkol kay Brooke. Sinabi ni Morzy na nasa coma si Brooke at ibinalita rin na wala siyang lupus kaya galit na pumasok si Alay sa office ng kanyang mga magulang at tinanong kung bakit hindi nila sinabi ang totoo. Ipinaliwanag ni Georgia na gusto lang nilang makasigurado kaya ipinasa nila ang kanyang file sa iba't ibang institutions at ayon sa ibang doctors ay may lupus siya kaya nagkamali lang si Morzy. Walang sinabi si Alay at umalis na lang, makalipas ang ilang oras habang pinapanood niya ang lumang videos ay binigyan siya ni Jeff ng mga reports mula sa ibang doctors pero tumanggi si Alay na basahin ang lahat ng iyon at inamin niyang nag-overreact siya at sinabi sa kanyang ama na hayaan na lang. Sa ospital naman ay binisita ni Robbie si Brooke at nag-breakdown siya habang sinisigawan ito na gumising, at nang dumating si Morzy para mag-check up ay sinabi niyang ang parents ni Alay ang nag-volunteer na magbayad sa treatment ni Brooke pero nananatiling duda si Robbie at iniisip niyang ginagamit lang ng pamilya si Alay bilang mukha ng kanilang charity para kumita ng pera. Pagkatapos nito ay nagdesisyon si Morzy na imbestigahan ang blood type ni Alay na kilala bilang Golden Blood. Nagsaliksik si Dr. Morzy tungkol sa medical applications ng Golden Blood at nakakita siya ng article tungkol kina Jeff at Georgia at sa kanilang secretive life extension lab. At nang sabihan siya ng nurse na gabi na ay nagdesisyon siyang umuwi nang hindi napapansin na may kotse palang sumusunod sa kanya. Sa gitna ng kalsada ay na-flat ang gulong niya kaya tumawag siya ng repair station pero 2 hours pa ang layo nito kaya siya na lang ang mag-aayos. Pero biglang may humantong sasakyan at inalok siyang tulungan ng driver kaya inabot ni Morzy ang toll ngunit ginamit ito ng lalaki para paulit-ulit siyang hampasin sa ulo hanggang mamatay. Samantala ng gabing iyon ay palihim na iniluwa ni Alay ang kanyang gamot at ini-flush ito sa toilet. Pagkatapos ay nakita niyang lumabas ng bahay ang kanyang ina kaya sinundan niya ito papunta sa isang kwarto sa garden na parang spa ngunit wala na roon si Georgia kaya nang marinig niya ang mga guard ay bumalik siya. Habang nasa garden ay nagulat siya sa isang aninong gumalaw at aksidenteng nahulog ang kanyang phone pero nang pulutin niya ito ay wala na ang figure. Kinabukasan ay nag-alala ang kanyang mga magulang dahil mas mabilis at mas marami siyang kumain kaya tinanong nila kung iniinom pa niya ang kanyang medicine at nagsinungaling siyang oo. Pagkatapos ay nag-swimming siya sa pool at napansin ng kanyang parents na mas gumaling siya lumangoy. Sa hapunan ay pinuri ni Jeff ang kanyang gluwang na balat at sinabi ni Alay na dahil iyon sa araw na nakuha niya habang lumalangoy kaya nagalit si Georgia dahil ang sunlight ay maaaring magdulot sa kanya ng rashes kaya nangako si Alay na hindi na siya lalabas kinabukasan. Bago matulog ay muli niyang itinapon ang gamot sa toilet at habang nagsisipilyo ay may napansin siyang pulang patak at bigla siyang nagsuka ng maraming dugo sa lababo kung saan nakita niya si Brooke sa salamin na nakikiusap na gumising siya at doon niya na-realize na panaginip lang iyon. Kasabay nito ay nagising na rin si Brooke sa ospital. Kinabukasan ay nagising si Alay na muli na namang mahina at wala halos ganang kumain at naisip niyang nilalagyan ng kanyang mga magulang ang pagkain niya ng gamot kaya sinigurado niyang isusuka niya ito sa banyo. Sinubukan niyang tawagan si Brooke pero wala itong signal at pati ang wifi password ay pinalitan ng kanyang mga magulang kaya hindi siya makagamit ng computer. Nagdesisyon siyang panoorin muli ang lumang video at napansin ng isang pinto na hindi pa niya nakikita dati. Habang si Brooke naman ay paulit-ulit na tumatawag pero laging out of service kaya kinumbinsi niya si Robbie na tulungan siyang makalabas ng ospital. Sa hapunan ay sinabi ni Alay na wala siyang gana kumain at matutulog na lang siya agad na ikinatuwa ni Georgia. Matapos itapon muli ang pagkain sa toilet ay nagkunwari siyang tulog nang silipin siya ng kanyang ina at nang makaalis ito ay palihim siyang lumabas para bumalik sa mysterious spa. Naalala niya ang video kaya hinanap niya ang kung anumang lihim sa kwarto hanggang sa may makita siyang hidden button at nang pindutin niya ito ay gumalaw ang salamin at may lumabas na padlock. Sinubukan niya ang kanyang birthday at anniversary ng kanyang parents bilang password pero hindi ito gumana. Sinubukan ni Alay ang date ng video bilang password at doon nagbukas ang secret door na nagpakita ng hagdan pababa.
Pagdating niya sa ilalim ay natagpuan niya ang madidilim na corridors hanggang sa makarating siya sa isang lab kung saan may fridge na puno ng mga bag ng sarili niyang dugo. At sa dalawang stretchers ay nakita niya ang kanyang mga magulang na tinuturukan ng kanyang golden blood sa pamamagitan ng IV drip. Nang bigla silang magmulat ay natakot si Alay at tumakbo palabas ngunit nabangga ang isang servant at nahuli ng guard sa garden. Pagkatapos ay nagising siyang nakatali sa stretcher at tinawag niyang monsters ang kanyang mga magulang ngunit sinabi ni Jeff na mabuti silang magulang at ang dugo ni Alay ay sobrang rare na 1 in a million kaya ibinebenta nila ito ng $200,000 bawat pint. Inamin din nilang sila ang nagdulot ng lupus niya gamit ang medicine para manatili siyang sunod sa urine at ibinunyag ni Georgia na 57 na siya habang si Jeff ay 63 na. At lahat ng ito ay dahil sa dugo ni Alay at hindi sa diet o exercise kaya tinawag siya ni Jeff na cure. Samantala dumating sina Brooke at Robbie sa lugar at naghahanap ng paraan para makapasok sa mansion habang sa lab ay naghahanda si Georgia ng sedative ngunit nakawala si Alay sa pagkakatali at sinaksak ang kanyang ina gamit ang karayom bago tumakas. Nakarating siya sa beach at nag-isip kung ano ang gagawin hanggang sa makita siya ni Brooke at pumayag itong tulungan siya. Nang dumating ang mga guard ay nagtago sila at pagkatapos ay pumasok sa bahay at pinapasok din si Robbie. Napagdesisyonan nilang hindi sila pwedeng pumunta sa pulis o press dahil kontrolado ng kanyang mga magulang ang lahat kaya ang tanging paraan ay itigil ang lahat. Kumuha sila ng kutsilyo at sinira ang lahat ng bag ng dugo sa lab at habang papalabas ay nakarinig sila ng classical music kaya sinundan ito papunta sa isang opisina kung saan nakita nila sa laptop ang trailer ng Elysium Project. Biglang may lalaking lumitaw sa likod nila at nakilala ni Alay na ito si Dr. Vulcar mula sa kanyang panaginip kaya tumakbo sila. Sa cameras naman ay nakita ni Robbie na hinahabol na sila ng mga guard ngunit naaga ang kanyang phone kaya hindi niya sila mababalaan. Patuloy na tumatakbo ang dalawa hanggang makahanap ng isa pang lab na may 3 malalaking tangke na may mga katawan at doon napagtanto ni Alay na mga clones niya iyon at gagamitin siya para gawing franchise ang Elysium. Agad niyang binasag ang mga tangke habang dumating si Vulcar para pigilan siya ngunit hinampes siya ni Brooke at paulit-ulit na inatake hanggang hindi na makagalaw. Tuluyang sinira ni Alay ang mga tangke at pinatay ang mga clones bago sila tumakas ngunit nahuli si Brooke ng isang guard kaya tinutukan siya ni Alay ng kutsilyo habang sinusubukan siyang pakalmayan ng kanyang mga magulang. Nang sabihin ni Brooke na nasira na nila ang clones ay nagbanta si Alay na papatayin ang sarili kung hindi sila makikipag-cooperate kaya pumayag si Jeff at humingi ng 10 minutes. Dinala ni Georgia si Brooke sa taas at tinawagan ng piloto para ihanda ang private jet at iniutos din na patayin sina Brooke at Robbie. Sa garden ay sinabi ni Jeff na hindi niya gustong maging ama dati pero nagdala ng saya si Alay sa kanya at sinubukan siyang yakapin ngunit pinigilan siya ni Alay gamit ang kutsilyo. Nang muli siyang magbanta ay sinugod siya ni Jeff ngunit sa gitna ng struggle ay nasaksak siya ni Alay at bumagsak kaya nagsisi siya at gustong humingi ng tulong ngunit pinigilan siya ni Jeff at humingi ng tawad bago mawalan ng malay. Dumating si Georgia at nakitang may pulso pa si Jeff kaya pinilit niyang tulungan siya ni Alay pero tumanggi ito at tinangkang umalis kaya sinugod siya ni Georgia at pareho silang nahulog sa pool kung saan sila naglaban. Dahil mas bata si Alay ay mas malakas siya kaya nang subukang umakyat ni Georgia ay hinayla siya pabalik at tinali ng lubad sa leeg bago nilubog sa tubig hanggang mawalan ng malay. Ngunit nagising pa rin si Georgia at hinawakan siya kaya nakuha ni Alay ang kutsilyo at tuluyang sinaksak ang kanyang ina sa leeg. Pagkatapos nito ay umakyat siya mula sa pool at sinabi sa mga guard na siya na ang may kontrol bilang Soul Heir kaya inutusan niyang asikasuhin ang mga bangkay bago pumasok sa loob. Makalipas ang 1 year ay isang malusog na si Alay ang nagsasabi sa mga bisita na namatay ang kanyang mga magulang sa isang yachting accident habang plano pa rin niyang ituloy ang Elysium ngunit gagawin niya itong isang tamang health facility para sa mga bata anuman ang kanilang financial status. Dumating si Brooke at ibinahagi na nagamit ng kumpanya ang dugo ni Alay para makagawa ng lunas sa cancer, lupus at diabetes, ngunit sa sandaling iyon ay tumawag si Robbie na ngayon ay nakakalakad na at bilang unang test subject ay ginalugad niya ang underground.